Magandang araw pong muli sa inyong lahat mga kamotor. Ito, meron na naman po ako i-share sa inyo mga kamotor. Alam po ninyo mga kamotor, kung minsan kahit bago na itong ating sprocket bushing o hub bushing dito sa bandang likod ng ating motor is pag nilagay natin itong sprocket pag na halimbawa na ilagay natin itong lock may kalog pa rin, magalaw-galaw pa rin siyang ganon mga kamotor. Okay, may sekreto po tayo dyan mga kamotor. Meron ang gumagawa nito mga kamotor na para hindi kumalog nilalagyan nila mga kamotor ng spacer dito, yung steel spacer. Pero dito sa gagawin natin mga kamotor, hindi steel spacer ang gagawin natin ang ilalagay, kundi plastic ang ilalagay natin para naman pag kasi flat washer na baka lang ilalagay natin dito, ikakalso dito parte, may posibilidad na itong groove na lalagyan ng lock dito itutulak niya, ayan halimbawa yan, itutulak niya mga kamotor pataas dito sa makatwid. Itong groove na ito pag bakal ang inilagay nating flat washer ay luluwang siya, mapupirsa ito kasi bakal yun, bakal din ito. Samantala tong hub natin ay sink lang. Kaya para hindi masira mga sir itong ating hub, ang ilalagay o tested ko nang inilagay, hindi siya aalog, hindi rin siya masisira ay itong plastic. Okay, sino ba naman ang hindi nakakakilala mga kamotor sa plastic na ito? Yan, yung takip ng 2x2 mga kamotor. Ang gagawin ninyo ay gagawa kayo ng ganitong tubo. Ito, pasensya na kayo sa kamay ko at marumi. Gagawa kayo ng tubo na ganito na gawing pambutas. Ang gagawin nyo mga kamotor, butasan muna ninyo bago nyo tatanggalin tong side nya. Ganito na magiging kakalabasan yan mga kamotor. Kasi itong takip na ito, itong plastic na ito mga kamotor ay napakakunat niya. Hindi siya basta-basta napipit-pit o nakokompress kahit na mahigpit itong pagkakalagay ng lock niya. Hindi siya mapipit-pit. Okay, safety na safety siya mga kamotor. Ito mga kamotor, ilang taon na ito mga kamotor itong ginawa kong ito, hindi pa siya nadadamage o wala pang damage yung groove ng ating hub. Tingnan nyo mga kamotor, kung ang flat washer na nilagay natin dito bakal, halimbawa nilagay natin dyan bakal, mapupirsa itong groove ng hub natin. Kaya isinasuggest ko nung sa mga makalog na ang sprocket na ito, halimbawa nilagay natin makalog pa rin kahit na bago yung ating bushing, subukan niyo yung mga kamotor yung takip ng 2x2 na ito. Ayan, ganito na ang pagkakayari niyan mga kamotor. Yan, o ganyan na siya. Pagkatapos niyan mga kamotor, halimbawa yan, ilalagay na siya natin dito. Okay, ganyan na magiging itsura niyan mga sir. Ilagay natin, ibabalik ko pa rin tong dati mga kamotor kasi okay pa siya, matibay pa. Okay, ganyan. Tapos ilalagay natin siya dito. Okay, tapos ilalagay na natin siya dito. Saka natin ilalagay yung kanyang lock. Okay, di ba mga kamotor, hindi na siya maalog, hindi pa delikado yung hub natin, hindi siya mapupirsa yung lagayan ng kanyang lock. Okay, sa mga naglalagay ng steel washer, mapapakiramdaman yung mga kamotor, luluwang itong groove na ito pag bakal ang nilagay. Samantala itong plastic, hindi naman siya mapipit-pit. Kung alin yung clearance na kailangan lang nung sprocket natin, saka dito is ganun lang siya kasi hindi naman ganong kakapalan ito. Tagal na ito ng mga
kamotor, oh, hindi pa rin bumibigay. Hindi pa rin kumakalog yung ating groove. Okay, mga kamotor. Sa mga gustong subukan ninyo mga kamotor at makikita ninyo yung resulta niya. Maganda siya mga kamotor, hindi siya makalog. At saka hindi pa pwersado itong hub natin. Okay, sa gustong gumaya, sige, subukan ninyo mga kamotor. Ito. Kasi yung ibang plastic na ginamit ko mga kamotor ay napupunit o napipit-pit siya, samantalang ito iba ang pagka-plastic nitong takip na ito mga kamotor. Ganyan. Pagkatapos ng butasan, guntingin nyo o tabasin ninyo itong parting magiging ganito na siya. Okay, sana makatulong ang video kong ito sa mga maalog ang sprocket. Sana try din ninyo para naman hindi masira yung groove ng hub ninyo. Okay, yun lamang po ang may share ko uli sa araw na ito. God bless po muli sa inyong lahat.